pabahay na sinasabi nila, anli upa. Bayad ka lang ng bayad ng renta. Hindi naman pala mapapasayo. Ay hindi ho yun pabahay. Paupa ang tawag doon. Nung nalaman ko, sabi ko, parang ang pangit tignan na magbabayad ako, hindi magiging akin. Gusto ko magiging akin. Pinangako mo sa amin, natitira kami ito, pagkakaintindi ko, isrento ko. Yung pala, parang umuupa lang ako. Paulit-ulit lang na nagbabayad ako. Siyempre, masakit alam mo na nabayaran mo na, mapupunta sa'yo, yung pala hindi naman. Diba? Siyempre, magalit ka. Kasi siyempre, nagabayad ka sa wala. At bakit naman yung binabayaran mo pagdating ng panahon pa, akakalis ka rin. Samantala yung binayaran mo na halimbawa 25 years at papunta sa'yo, yan ang maganda. Di ba mas maganda naman yung rent to own? Yung after 25 years or 50 years, magiging sa'yo, basta magiging sa'yo pagdating ng araw. Para mapakinabangan naman ng magiging anak mo, di ba? Ay, doon na ako sa rent to own. Kasi yung habang buhay, para ka nangungupahan na pag wala kang babayad, papalisin ka. Pagka wala ka ng trabaho, hindi ka pwedeng mangupahan. Siyempre, yung bahay na magiging para sa amin na. Para at least, gaya ko, marami akong anak. Tapos, nasunugan pa kami last year. Pipiliin ko yung pabahay na titira na ako panghabang buhay. Para yung seguridad na ng aking pamilya ay nandoon na. Kaysa habang buhay kang magre-rent, siyempre, doon sa rent-to-own na. Kasi siyempre, pag sa rent-to-own, pagkatapos mo bayad, iyo na. Eh, habang buhay, magbabayad ka, kaya hindi naman maging iyo. Naghuhulog ka, hindi ba mapunta sa'yo, aalis ka rin. Dito ka na lang sa, kahit naghuhulog ka, mapupunta sa'yo. Pinalitan namin, ginawa naming rent to own. Habang nagbabayad ka ng renta buwan-buwan, kalaunan, pwede nang maging sayo. Yan po ang totoong pabahay. Kasi yung kay Mayora may title, may katapusan. Ngayon, kung parang umuupa rin, eh bakit pa kami lilipat? Hindi dito na lang din, wala din katapusan yun eh. Tsaka di ba ang pera din nung galing din sa gobyerno? O edi dapat gawin natin para sa mamamayan talaga. Kung saan nararapat, doon ibigay. Bakit may bayad sa condominium? Hindi, yung 2,000 na binabayad nila, pera din nila yon. Kasi ganito yon. Ayaw ko kasi nilang maibenta nila yung unit. No? Yung ginagawa ng iba. Oo. Kukunin, tapos ibebenta. Oo, kasi gusto ko naman proteksyonan yung taxpayers' money. Okay. Tinaasan natin yung kalidad ng pamumuhay nila. Oo. So, ingatan na nila. Ngayon, lagba ka ng 2 bulig. Mm. No? 2,000. Buwan-buwan. Halimbawa, isang araw, yumaman ka. Napag-aral mo anak mo, masenso kayo, ayaw mo na doon. Alam mo, after 10 years, so that's 2,000 times 12, 24, that's 240,000. Ang nabayad mo sa gobyerno. Isosoli ko pa sa'yo. So hindi bayad yun. Hindi. Binibigyan lang kita, tinuturuan lang kita mag-impok. Ha? Na at maging responsable sa Alam sarili. nila yung ganun? Yes, alam nila yon. Sa base community, condominium 1. But 2,000 pesos, magkano upa sa board, yung boarding house? Oo, kahit mga 2.5, ganun. 2,500. Sa squatter pa nga. Oo. Isang bulig eh. 2 bulig eh. O tas yung mga nangungupahan, 7,000, 5,000. So they don't So pay parang, at all. parang time deposit lang nila yun. Yes. Akin lang ang interest okay. bilang gobyerno. So yung interest naman ito, noong mga pera nila na ito, ito naman ang gagamitin natin pang maintenance ng mga pabahay nila. Kasi isang sa pinakamahirap na ginagawa ng gobyerno is mag-maintain ng mga proyekto. Okay. Palpak ang, I've seen it. Pumapalpak talaga tayo bilang gobyerno pagdating na sa maintenance ng mga ginagawang building. Ayoko naman mababoy. Kawawa naman yung So mga yung tao. 2,000 binabayad nila, papasok yung sa bangko, yung interest yun ng pang-maintenance. Yes. For example, i-invest natin yung pera nila. Gobyerno mag-i-invest. City government. Kanino mag-i-invest? ROP o Republic of the Philippines. Saan ka nakakita? Squatter, pinauutang national government. Kasi bumibili tayo ng bonds.
Pasensya na, Yorme, ha? Ang lupit pala ng utak ninyo, ha? Hindi Akala na, ko puro sayaw lang kaya niyong gawin, ha? Hindi, ito yung mga bagay na siyempre minsan hindi naiintindihan niya ng tao. Kaya I'm really Hindi trying- na-explain, ano, ito? Mahirap talagang intindihin yung ganung bagay, pero at least na kapag may pagkakataon yun, sinasabi ko saan mapupunta at bakit. Ngayon, pinaka-importante sa lahat ng yun, pwede silang tumira doon habang buhay. Habang buhay. Hanggang gusto nila. Hanggang gusto nila. Okay. Hindi nga lang nila pwede masabing, kami may-ari nito, ibebenta ko na. Basta bawal ang ibenta. Hindi mo maibebenta. Bawal ibenta. Oo. Kahit naman yung sa ibang gawain ng gobyerno, bawal ibenta. Pero na ibebenta. Pero Tama? yung mga kaliwang grupo, nabebentahin, eh. Kaya mo sila. Pag-usapan natin yan maya-maya, ha? Oo, basta tayo, sinigurado natin, ikaw, banat bay, nagbabayad ka ng buwis. Oo. Yung buwis mo pumunta sa gobyerno. Yung buwis mo, binigay sa tao through services. Okay. So I want to protect that tax. Para ikaw naman ganaan, ay hindi naman pala binalahura ng gobyerno yung pinaghirapan kong buwis. Okay. So itinaas yung kalidad ng pamumuhay ng kapitbahay ko Oo. na mahirap, pero yung buwis ko, protektado. Now, with that, lumalaki ngayon, yumayaman ngayon ng Maynila. Pagdating sa asset, kasi it's an asset of the city, Oo. yayaman at yayaman ng Maynila. isang lungsod for that matter. So it's really more on financial engineering, sort of say. Sandali.